Attorney Acosta, to our PAO chief. Actually, talagang gusto kong makapunta kayo dito dahil sa dami po namin hini-hear na mga agencies, ang PAO lang ang nakita kong nakagastos ng kanilang pondo 100%. No? Lahat ng mga agencies na punta na hear namin dito, hindi nauubos yung kanilang pondo. So that speaks of efficiency and also good management. Yung mga ibang opisina, in fact, pinupush pa namin sila na gastusin yung pondo dahil pag naka-appropriate na yung pondo, alam niyo naman, sayang pag hindi ginagastos. And I also saw in the report na yung mga field lawyer positions ninyo, almost lahat na fill up rin. No? 99.93% ang fill up rate. Another, I think for me, this is another accomplishment. Again, many agencies, hirap na hirap punuin yung kanilang mga authorized positions. Sayang kasi andun na yung authorized positions at hindi hindi na-fill up. So, naiiwan lang yung pondo. No? So, I congratulate the PAO. Other than giving our poor constituents access to justice, but also managing the department very well by making sure that all the appropriations are fully spent wisely and also the authorized positions are fully filled up. So I congratulate PAO for those achievements. Thank you so much, Chairperson, Senator Win Gatchalian, for your remarks na lalo po kami ma-inspire para sa maralitang Pilipino sa inyong pag-analisa kung paano nagtatrabaho ang buong pwersa ng PAO. Maraming salamat po. At marami kayong bibigyan ng serbisyo. Nakita ko dito in 2024, 15 million ang nabigyan niyo ng tulong. At napakalaki yun na suporta na binibigay ninyo sa ating mga poor constituents, mga indigent constituents. Pero nakita ko rin ang laki ng jump noong 2023, 12.5, tapos noong 2024, 15. Bakit po lumaki ang kliyente ho natin? Almost 2.5 million ang itinaas in just 1 year. Una po sa lahat, with your permission, sinama po tayo ng ating First Lady, Luis Araneta Marcos, sa kanyang Love for All program sa mga malalayong baybayin, kagubatan at mga probinsya. At sinama rin po tayo sa OFW Caravan ng DMW at ng OWA. At meron din po tayong social media na ginagamit, FB program ng PAO at ng inyong lingkod, na meron na pong 1.63 million followers. At dumami po yan mula po nung pandemya na walang access sa mga opisina. Nagbukas po kami ng aming mga Messenger, Viber, at binigyan din natin ng tigli 500 piso bawat abogado para sa cellphone, para matext nila ang kanilang mga kliyente at matext din sila. So sinamantala po natin ang pagkakataon na bukas ang Twitter, ang Viber, WhatsApp, lahat po ng forms, pati YouTube, TikTok, Messenger, para po ang ating maralitang Pilipino may tatakbuhan kung sakali. At nagpapasalamat din po ako, bagaman kapatid nyo po yung ating mayor sa Valenzuela, sinamahan po niya ako sa pagdalaw sa mga kulungan. Meron din tayo, sa Valenzuela kasi meron kaming programa doon na with the IBP, na may partnership kami with IPP, na tinitignan yung mga kaso ng mga PDL, mga persons deprived of liberty. Kung mga iba ay lumampas na dun sa sentensya nila, matulungan sa courts para makawala na. Kasi iba, meron kaming mga na-encounter, taon na, 2 years, 3 years, nalampas sa sentensya, nandun pa sa loob. So, clog na yung ating kulungan, tapos kawawa pa yung tao dahil lampas-lampas na yung kanyang sentensya. Maganda po yung ginawa nyo dahil kukunti na po ang inmate sa Valenzuela. Halos buwan-buwan, napakarami pong napapalaya at yung ating DPH, si Attorney Kuong, ay napakaganda po ng pakikipag-ugnayan sa Office of the Mayor. At talagang full support naman ang Office of the Mayor sa PAO dahil sa batas po natin na inyong ginawa noon ay pwede pong tumulong ang local government unit sa pangailangan ng PAO. Mandated naman po sa batas. Thank you for that, Chief. Nakita ko na ang ideal, based on our notes, and correct me if I'm wrong, but ang ideal number of lawyers ng PAO based on the clients is 3,600. Tama po ba?
Pero ngayon meron tayong 2,681. So a deficiency of almost 1,000 lawyers. Tama po ba? Based on data. Opo, kasi ang ating mga piskal po ay 1 court, 2 prosecutors. Ang PAW po nasa ay isang court, isang PAW. Pang-criminal case lang po yun. Pero po paano yung labor cases natin para sa mga obrero? Paano rin po yung ating mga counterpart ng Solicitor General sa mga apila? Paano naman po yung mga attend sa mga preliminary investigation at mga quasi-judicial cases ng Maralitang Pilipino? Kaya ang bawat PAW po ay talagang overwork. Halos every quarter may lumaalis po, nagpipiskal, nagja-judge, napakalakas ng turnover. Kaya alang nangyari po kay PAW Chief kundi maging teacher na lang ng mga bagong pasa para po maging epektibo sila. Pero pag naka 5 years, ayun, judge na, fiscal na. At may mga justices na rin po sa Korte Suprema na galing sa PAW, sa CA, sa Sandigan. At talagang okay lang po yon dahil magandang source po ang PAW ng well-trained lawyers saka sanay na talagang honest at hindi tumatanggap ng bayad sa kliyente. I think sa mga abogado, magandang training ground ang PAW dahil talagang ito literally grassroots, no? At yung pinaka mahirap natin mga kababayan ang tinutulungan nila. Lalo na yung mga kababayan natin na marami siguro iba no read no write, iba hindi rin naintindihan ng batas, no? Dahil komplikado yung batas. So magandang training ground na meron silang ganitong connection sa mga kababayan natin para alam nila yung realities on the ground. Ano ba yung talagang nararamdaman ng mga ordinaryong kababayan natin. Kaya ako rin, alam ko, even nung mayor ako, mataas ang turnover papuntang PAW, which ako, para sa akin, okay yun. Dahil sabi ko, it's a good training ground. Pag gusto nyo pang umakyat to, maging judge, justice, at least naranasan nyo yung pinaka-grassroots ng law profession. Nag-aalala lang po ako baka mag-aalisan yung magagaling. Kaya nilalaban po namin ang karapatan ng mga senior na dapat sana kapantay ng sweldo ng mga counterpart namin sa prosecution. Kasi may demoralization po yung mga regional public attorney sa regional prosecutor, mas napataas pala ang kanilang ranggo bagaman sa batas sa Paulo RA 9406 ay pantay dapat. Kaya may request po kami sa DBM na pagpantayin na ayon sa batas pero nirefer po sa DOJ hanggang ngayon po nasa DOJ pa ilang taon na. Malamang baka kayo po ang makatulong sa amin sa parity at kung anong benepisyo ng mga piskal yun din sa PAW. Dahil paano po kung wala na yung mga senior na magagaling? Maiwan na lang bagong pasasabar. Kawawa rin po yung Maralitang Pilipino kung puro bagong abogado na lang po ang uugip dito sa ating opisina. So ang inyong request is yung mga senior positions iparehas sa fiscal. Opo, kasi yun po nasa batas eh. Ang sabi doon ay same privileges, retirement, rank, salaries, pero ang nangyari po ay parang doon sa naging implementing rules ni Secretary, yung pong nagpakamatay, Secretary Andaya, ay mas nataas pa rin yung mga prosecutor eh. Ako po walang problema dahil 2004 nung pinatigil natin ang pagbitay ni President Gloria ay na-promote po ako sa cabinet rank. Kaya ako po ay nasa 31 na. So paano naman po yung hahalili sa akin, mananatiling 30, yung mga deputy 29. So napag-iwanan po ng Department of Justice ng NAPROS. Pero yan po ay tinalakay na rin sa mga committee hearing na sana po ay mapagbigyan na ng DBM dahil ang gusto ng DBM may opinion pa ng DOJ. Sabi ko may batas na eh. Bakit kailangan pa ng opinion? At kami po ay independent and autonomous na sa DOJ sangayon sa Republic Act 9406. Kaya ang kailangan lang daw po pirma ng Secretary of Justice. And then after that, may corresponding budget, no? Kasi adjustment pataas yan eh. Opo, ang sabi ko kahit prospective na lang dahil nagtitipid po tayo, payag po yung mga senior, kahit hindi retro noong 2010 pa, kahit prospective, kahit ngayong buwan na to, sa susunod na buwan, pumapayag po kami. Magkano po yung adjustment? Do you have any computation? Bali, one salary grade lang po. Kahit roughly lang, magkano ang adjustment? Magkano ba yun? Do you have any... Bali, 17 po yung regional directors natin, and then ang assistant regional ay nasa 21, saka yung deputy. Okay. At kung may papalit po sa akin, 30s, magiging 30 lang, step 8, kasi ayaw pumayag ng DOJ, nakapantay ng DOJ secretary ang magiging rango po. Itong one adjustment up,
is pantay na with fiscal. Opo, Okay. opo. Hindi naman pala ganung kalakihan Hindi na. po, kasi yun lang matataas. Kasi yung mga mabababa, mga bago lang lawyer din ho yun. Oo, Kasi correct. nag-aalisan. Kaya nakikiusap po kay Secretary Mina na sana wag na, kasi nung araw po, kung nabalitaan nyo sa media, yung retirement namin ayaw bayaran. Nagkaso pa po kami sa court at mawalang galang sa DBM. Natalo po ang DBM ng PAW at kumampi po ang Soldian sa PAW. Kaya po ayaw naman naming magkaso dahil ang advice po sa akin ng palasyo ay wag magkakaso, makiusap ng makiusap. Pero ilang taon na rin po kaming nakikiusap. Sabit nyo na lang sa amin, Chief, kung magkano yung magiging budgetary impact. But I would assume na kailangan muna ito ng approval ng DBM. Once na-approve ng DBM, then ilalagay na sa budget. Opo, kahit prospective po, payag kaming Sige lahat. po, sige Maitama lang po yung hindi naitama. Well, ako nga, sabi ko nga, dahil nagbibigay kayo serbisyo to 15 million, ang dami 15 million Opo. poor constituents to. Opo, sabi nga ng Napakalaking iba, bagay ito eh. kaya na po namin maghalal ng isang senador eh. Dahil sa dami po ng kliyente. Totoo naman po. Actually, nagulat ako. Dahil binoto po kayo lahat ng kliyente namin. Kaya po kayo naging senador. Opo, totoo po yan. Dahil idolo ko po ang mga gatsalian. Lahing inchik din ako eh. Pero, Chief, dapat maintindihan ng mga kababayan natin, itong mga poor constituents natin, ito yung hirap sa justice, di ba? Dahil una-una, hindi nga nila naiintindihan. May complicated ang laws natin eh. Pangalawa, mahal kumuha ng mga private na abogado. Ang pawang ngayon ang nagbibigay ng serbisyo sa kanila. No? And I understand also, nakita ko sa datos, correct me if I'm wrong, based to sa research namin, ang success rate ng kaso ng PAW is 81%. Tama ba? Parang last year ho yan. Last year, Mas 2024. mataas ho ngayon. Kasi sir, yung mapalaya mo lang, mapababa sentensya, panalo na tayo dun eh. Lalo yung acquittal. Saka sir, yung death penalty na ipanalo natin. Nakalaya na po yung dalawang bibitayin nun. At binigyan ko po ng trabaho yung isa. Yung po, tamark lang, no read, no write yun. Si Roberto Lara. Empleyado na po ng PAW ngayon sa Bacolod. Wow, okay. Gwardiya siya dun. Opo. So, anong success rate? Kasi ito Ano- 2024 eh. Ano po itong 2025 per semester, 85.04. Per semester po yan. Nung pong 2024, 83.63%. So, kung ang para sa akin, anything above 80% is already an accomplishment dahil sa laki ng sa dami ng hinahawakan nyo, naintindihan ko rin almost, tama po ba? Almost 600,000 cases ang hawak ng PAW. Per lawyer po. Per lawyer? Hindi, all lawyers po. Nung nakaraang taon po, 847,317 ang kaso Ang namin. kaso na hinawakan Lahat ninyo. daw yun, pati labor, Oo. pati quasi judicial. Ngayon po, kalahating taon pa lang, 667 na thousand. And then ang success rate, on the average lang kung Ang 800,000 a year, ang success rate is 85%. More or less Opo. Oo. Tsaka marami po tayong napapalaya ngayon, sir. Dahil naipabalik na po ang good conduct time allowance sa bisa ng kautusan ng Korte Suprema. Pati po yung plea bargaining sa mga drug cases. Nagpetisyon po ang PAW sa Estepona case, naipanalo po ng PAW, kaya po may plea bargaining na sa lalo sa mga petty drug cases lamang. Isang hitit o napasama lang sa barkada, nakakalabas na po ang mga kawawa nating dapat lang iparehab. I'll go to yung operations natin. Isang PAW lawyer, ilang kaso ang hawak? Ang isang PAW lawyer po na isang taon, 317 cases. 300, dami Kaya pag natuto po, umaalis na talaga, hindi na mapigil eh. Kasi sabi lang, lilipat sila sa ginhawa naman, matagal na kami nagtiis. So araw-araw may kaso siya. Opo, sa isang Halos araw-araw calendar, may kaso 20 to siya. 40 cases po nakaset. Correct, oo. Opo, at saka hindi pwedeng postponement, bawal sa amin yun. Ayaw ko nun. Dahil gusto ko, laging ready. Kaya overtime pa ho sila. At ang PAW may 24/7 hotline. Ayan, Saturday, Sunday, may duty po. May inquest kami hanggang hating gabi. At kahit sino po, kahit taxpayer, pag walang private lawyer, pwede kaming tawagin at napapalabas po. So, nakita ko nga dito, all 2,681 PAW lawyers are required to render 24/7 inquest and urgent legal assistance. Opo,
So wala talagang tulugan. Wala akong tulugan madalas. Hirap Lalo pala. nung tanimbala nung araw, 5 buwan ho kami walang tulog. Dito, Buti na wala na ho yun.